Isang matamlay na ngiti ang ibinigay ng babae kay Lander. Kumakain sila ng mga oras na iyon sa bahay. Mula nang magising ito ay iginiit ni Lander na ito sa Sarah, kaya sumang-ayon na lang ang babae dahil wala siyang magawa pagkat wala siyang maalala. Madalas din siyang panghinaan ng katawan mula sa gamot na itinuturok sa kanya ni Lander. Pero ang sabi kasi ni Lander ay kailangan ang gamot na iyon dahil meron siyang sakit. Isang bagay lang ang hindi magawa ni Lander kay Sarah. Yun ay ang sumiping dito dahil pag ginawa niya iyon ay baka mabuking siya. Alam ng babae na anak nila si Angel at kapag ginalaw niya ito ay natatakot si Lander na baka birhen pa ang babae. Baka takasan siya nito at iwan na siyang ayaw niyang mangyari. Tinangka niya noon na galawin sana ito ng oras na nanghihina ito para hindi makapalag pero nang makita ang pinakatatago-tago nito ay alam na niyang berhen ito base sa itsura. Hindi rin gusto ni Sarah na lagi siyang hinahawakan ng lalaki. Natatakot na ito mula nang subukan siya nitong galawin at hindi natuloy. Pero lahat ng panunuyo ay ginawa ni Lander dito kaya't medyo gumaan na ang loob ni Sarah dito. Pinakitaan siya nito ng mga larawan niya dati mula sa kasal nila at nang magbuntis siya kay Angel. Hindi makaramdam ng kahit anong saya si Ashley sa mga larawan niyang iyon. Kahit mukha niya ang nandoon, ang pakiramdam niya ibang tao iyon. Pinakasamahan na lang ito ni Ashley kahit wala siyang kahit na anong nararamdaman sa lalaki at nakita na rin itong magalit ito. Kahit ang walang malay na katulong nito ay halos bugbugin sa sobrang gigil nang minsang lumabas siya para lang bumili. Pero nang pabalik na si Sarah at nakita siya sa labas ay halos kalad ka rin siyang pabalik ng bahay. Asawa niya ito at yun ang alam niya kaya kailangan niya itong pagsilbihan. Masaya na siya na hindi siya ulit nito pinupwersang gamitin. Kaya nakaramdam siya ng tuwa sa puso. Pero may parte ng pagkatao niya ang alam niyang nawawala at sa gabi ay may nakikita siyang lalaking kasama niya sa kanyang panaginip. Pero hindi niya maaninag ang mukha. Si Lander ba iyon? Pero alam niyang hindi. Sino ka ba? Ang tanging niyang tanong kapag nagigising ng alanganin. Saan ko ba susuotin yan? Tanong niya kay Lander. Magbubukas ang bagong tayo kong mall kaya dapat ay nandoon kayo ni Angel. Nakangiting tugon ni Lander. Tuwang-tuwa naman siya dahil ngayon lang siya makakalabas ng tuluyan sa loob ng isang taon. Nayakap niya ito sa tuwa at nasiyahan naman si Lander sa ginawa niya kaya't gumanti ito ng yakap sa kanya. 1 week has passed. Opening ng mall kaya maagang gumayak sila Lander. Marami ng tao sa labas at ang taga-media ay nandoon na rin. Nakangiti si Sarah sa video ng kuhanan ng taga-media. Ini-interview ng mga ito si Lander ng mga oras na iyon habang katabi at nakahawak sa bewang ng umano'y kanyang asawa. You have a very beautiful wife, Mr. Lander. Nakangiting puri ng babaeng nag-i-interview. I know. Nakangiting balik ni Lander. And a beautiful daughter too. Magkamukha sila at hindi mapagkakailang mag-ina talaga. Puri din ito kay Angel. Salamat. And of course, mag-aasawa ba ako ng pangit? Nagbibirong sabi ni Lander habang si Sarah ay nahihiyang ngumiti. Nang mga oras namang iyon ay nagdadalawang isip si Light kung pupunta ba siya ng opening na iyon. Nasa kusina siya at nag-aalmusal habang si Leah naman ay nanonood ng isang palabas sa cable. Na-boring ito kaya tinilipat niya sa ibang channel. Ang gulo mo namang manood? Sambit ni John na nasa likuran pala niya. Ganoon na lang ang gulat niya dahil nasa likod pala ito nang hindi niya namamalayan. Alam niya kasi nasa kondo nito ang lalaki dahil hindi nasa kanila ito nakatira. Boring manood eh. Manonood na lang ako ng news. Sagot niya at saka inilipat sa isang local news station. Si John ay umiiling at papunta na sanang kusina nang sumigaw si Lian. Tandang Light! You need to see this! Nagsisigaw na sabi ni Lian habang nanlalaki ang mga mata. Si John na nakakailang hakbang pa lang ay mabilis na nasa tabi na ni Lian at tumutok din sa TV. Nalaki rin ang mga mata nito sa napapanood. Ano yun, Inday? Boring na tanong ni Light habang babagal na lumalakad palapit sa dalawang nakatutok sa TV. Bilisan mo't matatapos na ito! Buliyaw ni Lian kaya't mabilis na humakbang si Light palapit sa kanila para tingnan ang pinapanood ng mga ito. Kitang-kita at rinig na rinig niya ang pinapalabas sa news.
Isang babaeng reporter ang nag-i-interview sa isang couple na may kasamang bata. Nang matutok ang camera sa mukha ng babaeng kasama ni Lander ay ganoon na lang ang panggigilalas ni Light dahil ang babaeng 1 taon na niyang hinahanap at inaasam na magbalik ay nakikita niya ngayon sa television. At ang kasama nitong lalaki ay ang may-ari ng mall na mag-o-open ng araw na iyon na dapat ay dadaluhan niya. Mabilis niyang kinuha ang susi at tutunguhin ang sasakyan. "Kuya, sama ako," habol ni Lian. "I will come too," sabi rin ni John. "Then, just ride her at your own car, John. Sumunod na lang kayo." Tumungo na lang si John at tinungo din ang kotse. "Bakit hindi ka na bumalik? Namimiss na kita. Hindi mo ba alam? Hindi na kita hayaang mawala pa sa akin. Ang mahalaga ay magkikita na tayong muli." May luha pero nakangiting sambit ni Light sa sarili. Nagmamadaling tinungo ni Light ang mall na bubuksan ng araw na iyon kung saan ay nandoon si Ashley. Sa likuran naman ay nakasunod ang sasakyan nila John. Agad bumaba ng kotse niya si Light at tumatakbong papunta sa entrance ng mall. Kasalukuyang nagka-countdown ng mga panahong iyon. Masyadong maraming taong nakatumpo kaya hindi niya makita ang hinahanap niya. Kumakalabog na ang kanyang dibdib sa halo-halong emosyong kanyang nararamdaman at hinihingal na rin dahil sa pagtakbong ginawa. Ngunit wala siyang balak magpahinga at naiinip na sa pagbubukas ng pintuan ng mall. Maya-maya pa'y nagbukas na nga ito at masayang nagsipasukan ng mga tao. Sumabay sa agos ng mga tao sa Light at nagpalingalinga at pilit hinahanap ang kanyang pakay. Wala siyang pakialam kung halos mabunggo pa siya ng kumpol ng mga tao na kasabayan niyang pumapasok sa loob. Hindi na siya nasundan nila John sa sobrang pagmamadali niya. Iniikot niya ang paningin sa buong paligid pero hindi niya ito makita o kahit anino man lang ng taong kahit tagal niyang kinapapanabikang makita at makasamang muli. Maluha-luha na si Light at napapahilamos na sa muka sa pagkadesperado. Nang makarating sa pinakagitna ng mall ay nakaramdam siya ng panghihina ng tuhod. Dahil sa bugso ng mga emosyon at lungkot dahil sa hindi pa rin niya makita ang babaeng itinatangi ng kanyang puso. Saktong sa kinaroroonan niya ay walang masyadong tao dahil lahat ay mga nagsipasukan na sa mga iba't ibang store. Ilan lamang ang nasa labas na naghahanap ng magandang store na pwedeng puntahan. Samantalang siya ng mga oras na iyon ay nanghihina na. Ngunit saktong pag-angat niya ng kanyang mata ay tila ba muling nabuhay ang kanyang dugo dahil sa isang napakagandang tanawin na kanyang nasisilayan. Isang babaeng nasa likuran ng isang busy na lalaki dahil may kausap ito. Nagpalingaling ang babae sa paligid pero hindi umaalis sa pagkakatabi sa kasama nitong lalaki. Isang naka-uniformeng yaya ang lumapit dahil may karga itong bata. Marahil ay mga 3 taon na ang batang babae. Nagpapasag ito nang makita rin ang matagal na niyang hinahanap. "Mommy!" Sigaw ng bata at yumakap sa babae. Masaya naman itong kinarga ng babae at hinalik-halikan sa pisngi ang bata. Mukha talaga silang mag-ina dahil sa magkamukha ito at hindi mo maaaring ipagkaila. "Paano nangyari yun eh? 1 taon pa lang naman siyang nawawala." Takang tanong ni Light sa sarili. Gusto niya lapitan ito at yakapin pero nangihina siya sa kanyang nakikita. Lalong na nung humarap ang lalaki dito at masayang niyakap ang mag-ina. Pero ipinagtataka niya ay parang wala siyang makitang saya sa mukha ng babae. Ngumiti ito pero halatang pilit lamang. Nangihina na talaga siya at nalilito sa nangyayari. "Anong gagawin ko?" Tanging tanong ni Light at dahil dito ay napasalampak siya sa sahig. Tila walang pakialam sa kanyang paligid. May ibinulong ang lalaki sa babae at tila nagpaalam. Tumungo naman ang mahina ang babae dito. Matyagang nakatayo lamang ang babae sa pwesto nito ngunit biglang nagpapalag ang bata at tumakbo upang maglaro. Kaya't mabilis itong hinabol ng babae. Saktong nahabol ng babae ang bata sa kanyang mismong tapat at agad nitong ipinabuhat sa yaya ang bata. Maglalakad na sana ang babae palayo pero napansin siya nito kaya't napatitig ito sa kanya. Nagkatitigan sila at tila may kung anong inaarok sa kanilang kaloob-looban pero hindi nakatagal ang babae at ito na ang pumutol ng titigan nila. "Ayos ka lang ba, mister?" Tila nag-aalalang tanong nito kay Light. Dahan-dahang tumayo si Light. Humarap sa babae. "Ashley,
Mahinang anas ni Light at nagsimula ng manubig ang kanyang mga mata. Huh? Hindi po Ashley ang pangalan ko, kundi Sarah po. Buong galang na tanggi ni Sarah kay Light. No, my heart can't deny it. Sabi ni Light at akmang hahawakan ng kanang kamay ni Sarah. I'm sorry mister, at baka napagkakamalan mo lamang ako sa iba. Sagot ni Sarah pero hindi niya rin alam sa sarili kung bakit nangihinayang siya sa mga sagot niya. Pakiramdam niya ay naging parte na ng buhay niya ito kahit pa napaka-imposible dahil sa higpit ng asawa niya. No, I'm sure it's you. You are my fiancé. You had been gone for a year now. Tila may sumamong sabi ni Light. Pasensya na. Imposibleng sinasabi mo sa akin dahil may asawa na ako at anak na 3 years old. Kapag nakita ka ng asawa ko lumalapit sa akin ay baka magalit yun at saktan ako kaya please. Lumayo ka na at ayoko makita kanyang lumalapit ka sa akin. Naiiyak sa takot na pakiusap ni Sarah. Hindi maintindihan ni Sarah ang sarili dahil gusto niyang pagtabuyan ang lalaki dahil sa takot sa asawa pero nasasaktan din siya sa ginagawa niyang pagtataboy dito. Sarah! Sigaw ni Lander nang makita ang tanawin. Tila galit ang lalaki dahil mukhang kanina pa nito hinahanap ang babae. Pero ang galit ay napalitan ng pagkagulat nang makita ang kaharap niyang lalaki ngayon. Tila nabigla ito ngunit agad ding nakarecover at hinapit palapit sa kanya si Sarah. I've been looking for you everywhere, my wife. May diing sabi nito at pinagkadukdukan ang huling salita. Matiim na tingin naman ang ibinigay ni Light dito at ngumisi. Your wife? Kailan ka pa nagka-wife, Mr. Lander? Nakangising sagot nito kay Lander. Yes, I have a wife and we had our precious daughter, Angel. Do you want some proof? Nakangising na nga asar din ang sagot ni Lander at lalong hinapit sa kanya si Sarah na ng mga oras na iyon ay litong-lito na sa mga nangyayari. Let go of her and bring her back to me or I'm gonna kill you right here and right now. Banta ni Light at galit na ng mga panahong iyon. Ramdam na ramdam ni Sarah ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaking nagtatagisan ng titig at salita. She's my wife and I do have a lot of witness when we get married and you can ask those doctors that gave birth to her. You moron! Lakas mong mang-angkin ang asawa ng may asawa ha? Nakangisang sabi ni Lander. I still don't believe you. Ibalik mo sa akin sa Ashley. Nagtatagis ang bagang nasabi ni Light. Well, I don't care if you do believe or not. Please stop messing with our life at masyado ka palang mapagbiro. Mr. De La Vega, at pati wife ko gusto mo pang kunin. Ikaw na kilalang playboy? Can't you just find some other girls at huwag mo kaming guluhin? Baka sa dinami-dami ng babae mo ay napagkamalan mo lang ang asawa ko dahil kamukha niya. Well, I will just send to you all the proof para maniwala ka, Mr. De La Vega. Mahabang litaan niya, ni Lander na pilit itinatanggi ang paratang ni Light. Akmang hahatake na ni Lander ang braso ni Sarah pero pinigilan ito ni Light. Give her first to me. At pag napatunayan mong ikaw talaga ang asawa niya, I'm willing to give her back. But for now, she's mine. Sumaman Light at akmang hahatakin si Sarah. Pero tinawag ni Lander ang mga tauhan niya at pinahawakan si Light sa mga tao nitong nakapalibot na sa kanila ng mga panahong iyon. Iyon ay para makaalis na silang dalawa ni Ashley. Don't let him go. Not until we're gone, understand? Tukoy ni Lander sa mga bantay niyang may hawak kay Light. Pipitawan niyo ako o idedemanda ko kayo. Banta ni Light sa mga ito pero mukhang mas takot ang mga ito sa pinaka-boss nila at hindi talaga binitawan si Light. Hanggang sa tuluyang makalayo na ang dalawa. Walang nagawa si Light kundi panooring makaalis ang babaeng pinakamamahal. No! Sigaw ni Light. Let him go! Sigaw ni John na kararating lang at naabutan ng eksena na ayaw bitawan ng mga guard si Light. Agad namang pinakawala ng mga ito si Light. Ano nangyari kuya? Nag-aalalang tanong ni Lian. He had my one and only love. He had Ashley. And I couldn't take it.
Napasigaw si Light na umalingaw sa loob ng mall na tumawag sa atensyon ng maraming tao. Ano? Hindi ko maintindihan. Nanggigilalas na tanong ni Lian at nalilito na rin sa nangyayari. Sabi ng lander na yun, asawa niya si Ashley. Lukuhin niya ang sarili niya. Maswerte lang siya, teritoryo niya ito. Pero sisiguraduhin kong babalik sa akin sa Ashley. Pero ang masakit at hindi ko matanggap kung bakit hindi niya ako makilala. Naiiyak na sambit ni Light at tila mababaliw na. Kuya, tama na. Awat nila ni John at Lian dahil gusto nang magwala ni Light. Babalik ka sa akin, Mike, sa kahit anong paraan. Baka nakakalimutan na lalaking yun na isa kong De La Vega. Isang De La Vega ang kinatalo niya. May paglalagyan ka sa akin. Humanda kang lander ka. Nanggigigil na sabi ni Light. Dahil hindi nakayanan ni Light ang nangyari ay gusto muna nitong magpakalunod sa alak. Kaya't agad nitong tinungo ang kotse at umuwi ng unit niya. Si John ay hinatid muna si Lian at agad sinundan ang kuya nito. Natatakot ito sa kung anong gawin ng lalaki. Naabutan niya itong naglalasing pero ginabi na sila. Lahat ay gusto pa rin ito ng alak. Gusto ko pa. Kulang naman ang binili mo dyan eh. Alak pa. Sige na't bumili ka pa. Anya at pinakausapan sa John. Tama na kuya. Lasing ka na. Awat na John. Ayaw mo ha? Bulyaw ni Light at dinampot ang susi ng kotse at nagmamadaling tinungo ang sasakyan. Kuya, saan ka pupunta? Gulat na sabi na John. Huwag mo akong pakialaman dyan. I need to drink more para mawala yung sakit. Sakit na hindi niya ako kilala. Galit na sabi ni Light pero lumuluha na. Tama na. Matulog ka na at bukas. We will start the investigation. Hindi mo yun masosolve sa ganyang paraan. Awat ni John pero tinulak lang siya ni Light. Malakas pa rin ang lalaki kahit nakainom na ito. As a brother, can't you just give your support with this? Kahit ngayon lang, please. At ang sakit na nararamdaman nito ay nababakas sa kanyang mga mata. Where do you want to go? Tanong na lang ni John. At the nearest bar. Kung saan pwede ako magpakalasing ng gusto hanggang sa tuluyan akong mawala ng malay at mawala na lahat ng hinanakit at sakit. Tila sumamo ni Light. Okay. Tangi na isagot ni John at inagaw ang susi ng kuya. Napangiti na lang ng mapait si Light. Nagtungo na sila sa isang bar at hinayaan na lang ni John si Light at pinanood lang ito sa mga pinagkagagawa. Pero maya-maya pa ay naalarma si John dahil sobra-sobra na ang naiinom nito at lahat ng lalaki at pinagkakamalang si Lander at kinukwelyuhan. Ikaw! Ang kapal na mukha mong agawin siya! Papatayin kita! Galit na sambit ni Light habang hawak sa kwelyo ang isang lalaki. Inawat naman ito na John at tumingin ng tawad sa lalaki. Bagamat galit ang lalaki. Pero hinayaan na lamang silang umalis nito. Inulit ito ni Light sa iba na paulit-ulit rin namang inaawat ni John pero hindi ito nagpapatinag at gumagawa na ng komosyon sa paligid. Marami na rin ang nagagalit. Walang choice si John kundi tawagan ng amang si Liam at pati na si Miko para tulungan siya ng mga oras na iyon na may alis ang lalaki sa lugar na iyon. Ilang saglit pang ganoon ang ginagawa ni Light kaya hinawakan na ni John sa magkabilang braso sa Light pero nagpapalag ito at nakawala. Lander! Ibalik mo sa akin sa Ashley ko! Ibalik mo ang mind ko! Sagaw na Light at lahat ng mga nakapatong sa table na mahawakan ay ipinagbabalibag nito. Itinaob pa nito ang isang lamesa at nagsasigaw habang patuloy sa pagpalahaw ng iyak. Yun ang eksenang naabutan ni Liam at Miko. My son, please stop this nonsense. Can't you just stop? Nanggigigil na sabi ni Liam dahil sa ganoong estilo ng anak. Tingin mo, masosolve mo ang problema sa pinagagagawa mo, ha? Bulyaw nito sa anak. Dad, si Ashley, nasa kanya. Kailangan ko siyang mabawi, Dad. Ikamamatay ko kapag tuluyan siyang nawala sa akin. Please help me. Pagmamakaawa nito sa ama. Of course, I will help you. Santisima naman, Light. Mayos ka nga. Bukas,
aaksyon na natin yan pero sa ngayon, dapat na umayos ka and be a man. Bulyaw pa rin ang ama. Naawa ito sa lagay ng anak pero ayaw niyang ipakita dahil gusto niya maging matatag ito. Bababawi natin siya, Daddy ba? Tila batang tanong ni Light. Yes, we will do everything. Tatawagan ko ang ninong siyan mo. He can also surely help us. But for now, let's go home. Miko, bayaran mong lahat ng nasira ng kuya mo. Utos nito sa anak na nakasunod. Ako po? As in pera ko? Tila gulat na sabi ni Miko. Yes. Nakangising sabi ni Liam at napangisi din si John at inalalaya ng palabas ng bar si Light. Wow, party! Ang saya. Di naman ako nagbasag. Kausap ni Miko sa sarili. Nainis nitong kinuha isang baso at buong pusong binasag. Ayan, para masabi man lang na may nabasag ako. Iling na sambit ni Miko sa sarili. Paglabas niya ay ganoon ang gulat niya dahil wala na ang sasakyan ng ama at kapatid. Mahal na mahal nila talaga ako, no? Iniwan ba naman ako? Nagkakamot sa ulong sabi ni Miko. Pagpunta kasi nito doon ay nakasakay siya sa kotse ng ama para makatipid siya sa gas at mas convenient. Napilitan na lang tuloy siyang mag-taxi dahil ano pa ba naman ang magagawa niya. Pag uwi ay nagpasalamat siya sa mga ito dahil sa pag-iwan sa kanya. Nagsisihan sila Liam at John dahil akala ng mga ito ay nakasakay siya sa isa sa mga ito kaya't umalis na. Meanwhile, at Lander's house, you're not allowed to go out again, understand? Mariing bili ni Lander at nilak ang kwarto ni Sarah at iniwan ito. Naiiyak na napahiga si Sarah. Kung sino ka man, tulungan mo ako makaalis sa impyernong ito. Sana iligtas mo ako. Sana'y may layo mo na lang ako. Pero paano sa Angel? Tila nalilitong sambit ni Sarah sa sarili at nakatulugan na ang pag-iyak. Takot na umaatras mula sa pagkakaupo sa kanyang kama si Sarah. Dahil nang pumasok si Lander, nang nakangisi ay hawak-hawak nito ang isang injection at ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Alam niyang may hindi ito magandang gagawin kaya naman takot na siya. Ano yan? Huwag please. Kung ano man yan, huwag mo na ituloy, parang awa mo na. Sumusunod naman ako sa'yo eh. Pilit umaatras pa rin palayo pero naramdaman niyang nasa may ulunan na siya ng kama at wala nang maaatrasan pa. Iiling-iling lang ang babae dahil alam niyang wala na siyang laban sa kung ano mang gagawin nito sa kanya. Don't you worry darling, it won't hurt you. Matagal-tagal na rin mula nang gamitin ko sa'yo to. Nagkita na kayo kaya kailangan ko uling burahin kung ano man na nakita mo dahil sa akin ka lang, Sarah. Sa akin lang. Nakangising sabi ni Lander, kasabay ng nagbabagang tingin sa kanyang mga mata. Tila isa itong demonyo kung makangisi sa babaang kaharap. Takot lamang ang tanging nararamdaman ni Sarah ng mga oras na iyon. Hindi niya alam kung bakit nito nagagawa sa kanya mga ganitong bagay at nagigimbal siya sa mga pinagsasasabi nito sa kanya. Pilit siyang nagpapasag mula sa pagkakahawak nito sa braso niya pero masyado itong malakas at nanghihina na siya dahil sa takot at pag-iyak. Matagumpay na naiturok ni Lander ang injection kay Sarah. Napatitig na lang si Sarah kay Lander na tila may mga katanungan sa kanyang mata kung bakit nito ginawa iyon sa kanya. At ilang saglit pa ay tuluyan na ngang nawala ng malay si Ashley o Sarah. Dahil yun ang pagpapakilala ni Lander sa kanyang pagkatao. Sleep well, my darling Sarah. At bukas pagkagising mo, burado na ulit ang lahat ng alaala mo at makakalimutan mong nagkita kayo ng lalaking iyon. Sa akin ka lang kasi. Bakit ba pilit ka pang inaagaw nila mula sa akin? Huwag kang mag-alala at hindi pa naman kita gagalawin. Hindi masarap manggahasa ng tulog. At paggising ka naman ay magtataka pag sinabi kong may anak tayo, pero birahan ka pa. Isasantabi ko na muna ang pangangailangan ko para lang hindi mo ako mabuko at hindi mo ako iwan. Marami naman akong babaeng gagamitin pag nangailangan ako. Basta ang mahalagay kasama kita at masaya na ako. Kaya wag na wag mo kong iiwan dahil sinasabi ko sa'yo na kapag tumakas ka at nahuli kita, ay hindi ako magdadalawang isip na patayin ka at kung sino mang kasama mo. Tila baliw na sabi nito sa babaeng walang malay at saka ngumisi.
Hinalikan pa nito sa noo ang babae bago ito tuluyang lumabas ng kwarto at nilock muna nito ang pinto bago umalis para masigurong hindi ito makakawala sa kanya at makuha ng iba. Meanwhile, masakit ang ulong nagising si Light dahil na rin sa ginawang paglalasing. Tila pinagtatagni-tagni sa isip ang nangyari at saka nalalaki ang mga mata nang maalala ang lahat ng pangyayari bago siya maglasing. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto at tinungo ang kwarto ng magulang. Kinatok niya ito at ang ina nagbukas ng pintuan. "Oh Light, anak, ayos ka na ba? Ano, gusto mo ba ng kape? Sandalit igagawa kita." Akmang aalis na ang ina para tumungong kusina nang pigilan siya ni Light. "Wait mom, before that, where's dad? I need to talk to him." Tila natatarantang sabi ni Light. "Oh, but your dad leaves so early this morning. Pupuntahan daw niya ang ninong Sian mo. Kaya lang nasa Davao pala ang ninong mo kaya sinadya pa roon ito ng daddy mo at ginamit ang isang chopper." Paliwanag ng ina. Napatango naman si Light. Alam niya kung anong dahilan ng ama kung bakit nito sinadya ang ninong niya. Talagang mahal siya ng ama at ayaw nitong nasasaktan siya. Maigpit man ang ama at may pagkasuplado mararamdaman mo sa gawa nito ang pagmamahal sa kanila. Sadyang sa ina lang nito at kay Lian Showy ang ama sa pagmamahal. Nakangiti ng konti si Light dahil dito at hindi siya nangangamba ngayon dahil his dad there to help him. Habang nagkakape meron siyang isang taong tinawagan. Si Aris, ang anak ng ninong Siya niya. Manang-mana ito sa ama nito kaya alam niyang matutulungan siya din nito. Humingi siya ng tulong dito na imbestigahan ang nangyari at sumang-ayon ito. Thrilling nga daw kaya pumayag agad. At isang numero pa ang tinawagan niya. Isa itong sekreto na kahit sa ama ay hindi niya pinaalam dahil alam niyang hindi ito papayag. Pero alam niyang kailangan niya rin itong grupo na ito. Isang araw na mangailangan siya. At hindi nga siya nagkakamali dahil ito na ang araw na iyon. Isinali siya ni Simon doon noong panahong nababalo siya sa pagkawala ng mahal niya. Hindi siya tumanggi dahil pakiramdam niya ipatapon na rin ang buhay niya dahil sa pagkawala ng babaeng minamahal. Kaya naman walang takot siyang sumali. At noong nakaraang linggo lamang ay inihalal siya bilang bagong boss ng grupong ito. Isa na siya ngayong mafia at hindi lamang isang miyembro kundi siya na ang mafia boss ngayon ng isang mafia group. Dahil nag-retired na ang dating boss, dahil na rin sa edad nito at hindi na raw magagampanan ang tungkulin kaya naglukluk ulit ng bago. Alam niyang hindi matutuwa ang ama pag nalaman ito pero anong magagawa niya? Dahil nandito na siya at siya pa ang pinili kahit hindi naman niya gusto na maging pinuno ay wala na siyang magagawa. Agad siyang kumontak at sinabi ang problema sa mga ito. Ang gusto niya ngayong mangyari ay patumbahin ang kung sino man pero inalam ng mga ito ang pangalan ng taong may kasalanan sa kanya at nagulat ang mga ito. "So, the person you're saying is Mr. Lander Benitez? Wow, what a coincidence. Dahil ang sinasabi mo lalaki ang pinuno ng kabilang grupo na kailangan nating tapatan. Looks like it's gonna be a great fight." Natatawang sabi ni Simon. Isa sa may mga matataas din na tungkulin si Simon at ito ang namamahala at tagamatsyag pag alam na may mga mangyayaring gulo. Kaya naman ito ang tinawagan niya. "Tingin mo, kaya natin siyang patumbahin?" Tanong ni Light. "Medyo alanganin, but of course we will do everything. Lalo na't may ginawa siyang hindi maganda sa aming guwapong boss." Nakangising sabi ni Simon. "Okay. Sabihin mo kung hindi dahil ako mismo magpapatumba sa kanya at gagawin ko ang lahat kahit buhay ko pang sakripisyo ko para mailigtas lang sa Ashley." Nagtatagas ang bagang na sabi ni Light. "No, don't do that. Don't you dare do that. Baka nga maibuwis mo na ang buhay mo't lahat-lahat ay hindi mo pa rin ililigtas sa Ashley. That is not a good idea, Pards. Just wait patiently at kami na bahala." Cool na sabi na Simon. "Wait patiently? Isang taon na niyang itinatago si Ashley at sasabihin mong maghintay pa ako? I'm losing all my patience already. At nababahala ako at baka mamaya may kung anong ginagawa na siya kay Ashley." Tila nababahala na talagang sabi ni Light. "Cool ka lang muna, Pards. Yan lang ang pwede mong gawin ngayon. Alam ko mahirap but that's the procedure we need to do para mag-succeed tayo. Hindi tayo pwedeng basta-basta sumugod sa bahay niya at agawin sa Ashley mo. He's also mafia boss
At sa kalaban pa. Baka hindi mapaghandaan at pare-pareho tayong tutumba. Malakas ang kabilang kalaban, but you know what? I remember something. Nakangisang sabi ni Simon. What? Sabihin mo na at huwag mo akong bitinin. Nanggigigil na sabi nito kay Simon. Cool ka nga lang. Ito kasi. I know, hindi ka pa nakaka-attend dito but I also knew that you will gonna enjoy this. Nakangising sabi ni Simon. Ano nga? Nanggigigil ng sabi ni Light dahil sa pambibiti ng kausap. Every 5 years, we do this occasion or something you can call it. There is 2 mafia organization join this affair dahil hindi pwedeng hindi. At luckily, our group and that Landers group need to attend this. Nakangising sabi pa rin ni Simon. Isa pang pambibitin mo't susugurin na kita. Masasapak na talaga kita. Nainis na talagang sabi ni Light. We do this, sharing my couple thing. Lahat ay kailangang isama ang kanilang couple, either girlfriend or wife. Kukunin lahat ng pangalan ng babae at lalaki sa magkabilang side. Then we need to pick 1 man from our group and 1 woman from the other group, and vice versa. Those couple who had been picked need to stay in the VIP room, and the guy can do whatever he wants to do with the girl, as long as it won't hurt her or kill her, or it will be foul. Pag nagkagustuhan na pinagsama ay walang magagawa ang asawa or boyfriend dito dahil yun ang rule. Kaya naman lahat ay kinakabahan sa larong ito. Pero excited, di ba? Nakangisang sabi ni Simon. What the hell? You do such crazy thing? That is so evil. Disgusted na sambit ni Light. Tuso ang larong ito. Kasi kung mahal na lalaki ang babae at ayaw niyang magalaw ito ng iba, ay isa lang ang pwedeng niyang gawin. Nakangisang sambit ni Simon. What? Nalalaki matang tanong ni Light. Kailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang yaman at ari-arian. Lahat-lahat. Walang matitira kahit 1 piso at ibibigay niya iyon sa kabilang grupo. Yun ay kung kaya niyang maging mas mahirap pa sa daga. With evil smile, nasabi ni Simon. Tell me your plans, Simon. Matiim na tanong ni Light dahil alam niyang may balak ang kaibigan. Well, ako ang committee ng laro, kaya naman hindi ako kasali sa laro. Swerte ko, di ba? About your questions, that Lander need to attend the event, and he need to bring her girl or he will be demoted or worse, matatanggal dahil hindi siya marunong sumunod sa batas nila. I can do some cheating for you, baby. Nakangising sabi ni Simon at sa huli ay tila pabading nitong sabi. Napangiti si Light dahil sa plano ni Simon, pero napangiwi nang marinig ang huling sinabi ni Simon. Ano baby? Bading ka ba? Tila naaalibad parang sabi ni Light dito. I'm just trying to make you laugh, but it looks like I didn't succeeded. Natatawang sabi ni Simon. When will it happen? Mariing tanong ni Light tungkol sa event. Next month. Tanging sagot ni Simon. Too long, but I can wait at siguraduhin mong makakasama ko siya. Mariing sabi ni Light. Makakaasa ka. Siguradong sabi ni Simon dito. Saktong pagkatapos ng tawag ay muling tumunog ang cellphone ni Light. Ang ama ang tumatawag sa kanya. Sasabihin ko lang sa iyo na uumpisa na ng ninong mo ang investigasyon sa oras na makauwi siya from Davao. Kaya manahimik ka dyan at huwag kang gagawa ng kung anumang kabalbalan. Dadiretso na ako sa Cebu para sa isang business. Pakasabi na lang sa mami mo na bukas pa ako uuwi at huwag siyang magalit dahil hindi ko aalis bukas buong araw. Bye. Tuloy-tuloy na sabi ni Liam at hindi man lang hinayaang makasagot ang anak dahil agad din itong pinatay ang tawag. Ano ba itong tatay ko? Hindi man lang ako hinayaang makapagsalita. Naiinis na lang na sabi niya habang umiiling.